Good morning, church! Hello po! Maganda pong umaga sa bawat isa sa lingkod ng Panginoon. Handa na po ba tayo para sa panibagong simula, panibagong umaga at panibagong buwan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kung handa na po ang bawat isa, maaari po ba tayong tumayo? Ayan. Harap sa kanan. Pastor, harap sa kaliwa, tingin, ngiti sa likod, ngumiti po tayo sa bawat isa, makipagkamayan po tayo, kawayan, dahil magagalak ang bawat isa na lingkod ng Panginoon dahil magkasama tayo sa bagong simula ng buwan para sa taong ito. Ayan. Sumilip na po ba siya? Kumakanta na ba siya sa pandinig ng lahat? Sino ang nag-abang? Sinong di nakatulog? Sino ang umabot ng alauna hanggang alas 3 at talagang inantay ang pagkikita nila ni Jose Marichan? Okay, marami po dito hindi nakatulog at talagang nananabik sa muling panibagong araw para sa buwan ng Setyembre. Okay po? Kaya tayo po'y magalak para sa araw nito. Tayo po'y magbigay ng tuwa, sigla, galak sa bawat isa dahil tayo po'y muling magkakasama sa araw na ito. Para magbigay po ng pagsamba at papuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Tayo po ay walang makakahadlang. Dapat isipin natin na sa umagang ito, panibagong araw na naman ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At hindi dapat natin sasayangin ang mga oras na ito na tayo lang ay nakaupo, nakatayo lang maayos. Ngayong araw na ito, ibigay natin na lahat para sa ating Panginoon. Kung kaya niyong sumigaw, isigaw ang pangalan ng ating Panginoon. Kung kaya mong pumalakpak, kung kaya mong sumayaw, gawin mo yon para sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay po, tayo po magsisimula na sa ating pananambahan sa araw nito. Pero bago po tayo pumunta sa panalangin, share ko lang po yung kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. Sa buhay ko bilang isang Kristiyano na talagang kung babalikan mo mga araw o buwan na lumipas, very thankful talaga tayo sa Panginoon. Very, very grateful talaga tayo dahil sinamahan niya tayo mula umpisa ng taon hanggang ngayon na tayo ay nananabik na naman sa bare months. Nananabik na naman, malapit na naman si 13 month, si bonus, ang Pasko ay nananabik na naman tayo doon sa mga araw na yan. Pero kung iisipin natin, realization lang, talagang ang tanging masasabi natin, salamat Lord dahil umabot tayo dito. Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon dahil narito ka ngayon sa harapan ng bawat isa. Masaya, masigla, talagang nagagalak dahil magkakasama tayo lahat. So kung iisipin natin, raming blessing ang dumating sa buhay natin. At yun yung ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya talagang ibibigay natin ng lahat para sa ating Diyos na buhay. Kahit kanina nga sabi ko wala kaming tulog. Yung Jimoba, walang tulog yan. Hindi ko alam. Nagkape kasi kami kagabi. Wala kami mga tulog. Pero nandun yung presensya ng Panginoon para talagang may engganyo tayo para magpuri sa ating Panginoon sa araw nito. Parang sumama pa yung pakiramdam ko kaninang umaga nung pagkatapos ng practice. Pero sabi ko, Lord, para sa'yo yung gagawin ko mamaya, samahan mo ko. Kaya nung umabot ako dito, nagde-devotion na, sabi ko, Lord, hindi ko man napakinggan. Kasi nga, sumama ang pakiramdam ko, umuwi ako ng bahay kanina. Sabi ko, Lord, hindi ko man napakinggan, pero yung mensahe mo, nananatili pa rin naman sa buhay namin mga Kristiyano. Kaya huwag natin sasayangin yon. Ano man ang mensahe, ano man ang galak na meron ka ngayon, i-stay mo lang yan sa buhay mo dahil para yan sa Panginoon. Kaya, muli tayo ay naririto para sa pananambahan sa ating Panginoon. Ibigay natin ang saya, ang sigla para sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, we thank you for all the blessing that you gave to us, Panginoon. Thank you for all you've done.
Naniniwala kami, Lord God, na sa araw-araw, sa bawat oras, bawat minuto ay kasama ka namin sa buhay namin. At salamat, Lord God, sa mga pagkakataon na sinubok mo kami. At salamat, Lord God, sa pagkakataon na napagtagumpayan namin ito, Lord God. Dahil kasama ka sa buhay namin, Lord God. Hindi kami matatawag na Kristiyano kung wala ka sa buhay namin. Patuloy kaming nananatili sa iyong presensya, sa lakad, patungo sa iyo, Panginoon, dahil patuloy kaming nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Tunay, Lord God, na higit ka at walang makakapantay sa iyong kabanalan, kabutihan, kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagpapagaling sa aming mga sakit, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapalakas mo sa aming mga pangangatawan. Salamat sa patuloy na pagbigay ng biyaya sa lahat man, Panginoon, ng mga suliranin ng buhay namin, Panginoon. Nandyan ka para tugunan ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Salamat sa mga kasagutan sa problema, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa pagod na nararamdaman namin, Lord God. Tunay, Lord God, na lahat ng ito'y nararanasan namin sa pamamagitan mo, aming Panginoong Yesus. Lord, samahan mo pa rin kami, Panginoon, sa mga araw na lilipas pa, Lord God, at naway hindi kami makawala o hindi kami mawala sa linya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo ang bawat na lingkod mo, Panginoon, na makarating, Panginoon, sa taas, Lord God, na nanais naming marating, Panginoon, sa kapangyarihan at paraiso na pinangako mo sa amin, Panginoon. Samahan mo kami, Lord God, palakasin mo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang mga wala pa dito ay makarating ng ligtas. Ang mga biyaya, ang mga gawain, ang mga talento ng bawat isa ay para lamang sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na sa araw-araw na ikaw ang aming kasama, sa araw-araw na ikaw ang aming kapiling, walang imposible, Panginoon. Lahat ng misyon, lahat ng bisyon sa buhay namin, basta kalooban mo, mararating at mapagtatagumpayan namin ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Hindi kami mananatili at hindi kami, Panginoon, magkakasama sa araw na ito kung hindi dahil sa iyo. Kaya sa lahat ng papuri at pagsamba, ibinabalik namin sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tunay nga sabi sa Efeso 3 verse 20, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na siyang kumikilos sa ating lahat. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa ating lahat. Tayo'y iglesia, tayo ay mga Kristiyano para sa ating Panginoon. Amen? Tayo ay sumamba, magbigay ng papuri, higit-higit na palakpak, pasasalamat para sa ating Diyos na walang makahigit at walang makakapantay. Amen! Hallelujah! Ipalakpak mo ang iyong mga kamay para sa ating Panginoon. Walang magbabago sa buhay natin. Hallelujah! Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko sa araw na to. May panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y paghahawakan ko. May panibagong simula. Hallelujah! Panibagong simula sa piling mo, Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Kami hahak ng patungo sa iyo, God. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa,
Kinagagalak namin ang bagong simula sa aming buhay, Panginoon. Sa araw-araw, patuloy mo kaming binabago. Patuloy kaming napapalapit sa iyo, Panginoon. Nadapaman kami, Panginoon. Patuloy kaming babangon sa presensya mo, O Diyos. Nawalan man kami ng pag-asa, sa tulong mo, Panginoon, kami patuloy at late na mananampalataya, O God. Hallelujah. Ngayon ay aahon, kakalimutan ng nakaraan. Sabay-sabay natin kung awitin. Dilim na kahapon, sasantabi na at wawakasan. Diyos, pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal.
panibagong araw, sa panibagong buwan, Panginoon. Minsan may nakalimutan ka namin, pero kami magbabalik sa iyong presensya. Patuloy na magtitiwala sa iyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa piling mo, Panginoon, tunay naming mararamdaman at mararanasan ang tunay na pagmamahal, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy tayong umawit. Damhin natin ang presensya ng ating Ama. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling pa.
buhay. Sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka. Diyos ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay. Sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas pagkat kapiling ka. Diyos ako'y iyong-iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, patuloy kaming mauuhaw sa presensya mo, O Diyos. Patuloy kaming lalapit, Panginoon. Dahil naniniwala kaming ikaw lamang, Panginoon, ang tugon sa lahat ng mga panalangin namin, Panginoon. Patuloy namin alalahanin, Panginoon, kung paano kami nagkakamali at nadadapa, Lord God. At sa pamamagitan nun, patuloy lagi kaming napapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo. Hallelujah, O Diyos. Patuloy kaming nananahan sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ang puso'y naming nananubik sa iyong presensya, O God. Tumutulog sa iyo, Lord God. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa inyo ay pumisan. Loobin mo, Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin ka, maging dapatin mo. Sa iyo kami lalapit, Panginoon. Ikaw ay aming pagmamasdan. Sa iyo ay pumisan. Loobin mo kami, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng iyong presensya. Hanggang mga papuri pagsamba, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli, puso namin, Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa iyo. Tawag sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdapatin mo, maging dapatin. Ang paglapit namin sa iyo, Diyos. Kami luluhod, kami tatawa, kami sisigaw sa iyo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. At
ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa'yo, Diyos, sa'yo. Loobin mo, Panginoon, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Sa bagong simula, Panginoon, ng aming buhay, sa pagbabago sa aming buhay, manahan ka, Panginoon, at manatili kang naghahari at ang iyong presensya ay lagi naming kasama habang buhay, Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. Maaari po muli tayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Biblia. Kung tayo ay may Biblia, makibukas tayo sa Isaiah chapter 40, verse 31. Muli, Isaiah chapter 40, verse 31. Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Good morning, everyone. Today, we will explore the theme of renewed strength in Christ, and drawing from the powerful promise found in Isaiah chapter 40, verse 31. Tingnan po natin ang tinasabi sa English. Sabi diyan, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Tayo po ay sandaling manalangin.
Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa na nakasama namin sa pananambahan na ito, Panginoon. At higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa inyong presensya, Panginoon. At kagaya po ng sinasabi ng mga awit, ay mas nanaisin pa namin ang isang araw na kami po'y nasa piling nyo kaysa 1,000 araw na guguguli namin kung saan-saan. Dahil sa piling nyo, Panginoon, ay nakakaranas kami, nakakasumpong kami ng kalakasan, kapayapaan, at natutugunan ang aming mga pangailangan. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Alam nyo po ang kalagayan ng bawat isa. Alam nyo po yung mga pinagdadaanan, mga pangailangan at mga concerns ng bawat isa sa mga oras na ito. At sa mga oras nga po ito, Panginoon, nais po naming ipagkatiwala, isuko ang lahat sa inyo. At ang aming isipan, Panginoon, ay ituon lamang namin sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan. At dalayan ko nga po, Panginoon, ang inyong Banal Espiritu ang siyang patuloy na kumilos at magministeryo sa aming mga puso at isipan. Nawa nga po, Panginoon, katagpuin niyo po kami sa aming kinalalagyan sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makikinig ng inyong mensahe. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isaiah chapter 40 verse 31. Ito pong verse na ito ay nag-o-offer sa atin ng malalim na mensahe ng pag-asa. Especially sa panahon na tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon. Today, let us dig deeper into how we can find renewed strength in Christ and how we can persevere through challenges and emerge stronger in faith. No? So titingnan po natin kung paano po tayo makakasumpong ng panibagong kalakasan sa mga napapagod, sa mga nangihina. Sa umagang ito, sana ay makasumpong tayo ng panibagong kalakasan mula sa Panginoong Jesucristo. At kung paano po tayo magpe-persevere o magtitiyaga sa gitna ng mga hamon at mga pagsubok sa ating buhay at paano po tayo mananatiling malakas at naninindigan sa ating pananampalataya. So una po ay we must find strength in God during difficult times. No? Sa mga panahon na tayo po ay sinusubok, sa mga panahon na dumarating ang mga bagyo sa ating buhay, maraming mga hamon, maraming mga problema. Kahapon meron akong nabasa, no? Isang friend ko sa FB, dun sa notes niya sa Messenger, no? Sabi niya, patong-patong ang problema, no? Na minsan ay dumarating tayo sa sitwasyon na nagkakasunod-sunod, nagkakapatong-patong ang mga problema. Minsan di pa tayo tapos doon sa isa, may darating na naman, no? So sa mga sitwasyong ganito, papaano ba tayo makakasumpong ng kalakasan para harapin at pagtagumpayan ang mga problemang ito? Sa pagsisimula po ng verse na ito ay binibigyan tayo ng assurance na ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay muling lumalakas at sumisigla. The Hebrew word for hope can also be translated as wait or trust. No? Ito po ay merong nag-i-imply ng isang malalim na pagtitiyaga or patience at umaasa sa Diyos. Ang nagtitiwala at umaasa sa Diyos ay mayroong malalim at matyagang umaasa na tutulungan siya ng Diyos sa kanyang sitwasyon. It means you are relying deeply on God and trusting Him that He will see you through. Itong kalakasan na sinasabi dito ay hindi dahil sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kakayahan, hindi sa ating pisikal na kalakasan. Ito po ay hindi galing sa atin. Ito po ay hindi dahil sa kumain tayo ng balot o uminom ng energy drink. But this strength is a divine gift. Ito po ay mula sa Diyos. Ito po ay nagmumula sa Diyos at ito ay nagbibigay sa atin ng confidence o pagtitiwala sa karakter, sa mga pangako ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Lalong-lalo na
sa panahon na tayo po ay mahina. Sa ating kahinaan, ang Diyos ang ating kalakasan. No? Sa Kanya po tayo makakasumpong ng kalakasan sa panahon na tayo ay nangihina. No? Tingnan po natin ang isang puno kapag malakas ang bagyo. Ito pong mga punong ito ay maaring bayuhin ng malakas na hangin, pero kung malalim ang ugat nito, ito ay mananatiling nakatayo. Maaring mabali yung kanyang mga sanga, maaring malagas yung kanyang mga dahon, pero ito po ay mananatiling nakatayo, matatag, at nakatayo pa rin sa kabila ng kabi-kabilang hampas ng hangin. Similarly, kapag ang ugat natin ay malalim na nakatanim sa mga pangako ng Diyos, anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, tiyak na ito'y ating malalampasan at mapagtatagumpayan. Dahil kasama natin ang Diyos. Dahil hindi tayo iniiwanan ng Diyos. At sa lahat ng mga bagyo na dumarating sa ating buhay, siya po ang tumutulong sa atin, siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang tayo po ay magtagumpay. Sa panahon ng kapaguran, sa panahon na tayo nakakaramdam ng takot at kawalan ng katiyakan, paalalahanan po natin ang ating mga sarili patungkol sa katapatan ng Diyos. Umasa tayo sa Kanyang kalakasan sa halip na sa ating sariling kalakasan. Manalangin tayo at magbulay sa Kanyang salita at sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan upang sa gayon ang ating kalakasan ay i-renew ng Panginoon. I-renew niya yung ating spirit. Pangalawa, encouraging perseverance and resilience. Doon po sa pangalawang bahagi ng verse ay sinasabi po roon na ang nagtitiwala sa Kanya, sabi po rito sa verse 31, ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Naranasan nyo bang maglakad ng malayo? Iba nakakapagod. Naranasan ko dati na maglakad ng malayo dahil bumabagyo at bumabaha, walang bumibiyahing mga sasakyan. So galing pa kami ng, nag-field trip kasi kami noon. Pag uwi namin, kanya-kanyang uwi na. No? So nung papunta lang kami, hinatid ng service, pag uwi, kanya-kanyang uwi. Nagkataon na may bagyo at bumabaha. So walang bumibiyahing sasakyan. No? Galing pa kami ng Quirino Highway. No? So from Quirino Highway, nilakad ko yun para makarating ng ano bang ano yan? Yung sa may Tandang Sora. No? Yung Marcos Highway. Tama ba? Hindi, Marcos Highway dito pala. Commonwealth. Yan. So, from Quirino Highway, nilakad ko papuntang Commonwealth. No? And then from there, sumakay ko ng Cubao. No? Pagdating ng Cubao, kasi sa Araneta Avenue ako umuwi, baha din ang Araneta Avenue. Alam niyo naman kung gaano kalalim ang bahar yan tuwing may bagyo. No? So wala ring makalagpas, so walang makabiyahe mga jeep. So from Cubao to Araneta, lakad na naman. No? So pagdating ko sa Araneta, sinubukan lumusong sa baha. No? Nagsimula ako sa hanggang tuhod. No? Maya-maya hanggang leeg ko na. No? Tapos kasalubong ko yung mga basura. So ang ginawa ko, bumalik uli ako sa A. Rodriguez at naglakad ako papunta doon sa banda doon at humanap ng madadaanan na mababaw lang yung tubig. No? So pagdating ko sa bahay, kaldero agad ang hinanap ko dahil sa tindi ng gutom at pagod. No? So pagkatapos sumaligo at magbihis, bagsak, tulog sa higaan. No? So nakakapagod maglakad. Pero ito po sinasabi rito, sabi dito, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. No? Ito po hindi literal na maglalakad ka ng maglalakad at hindi ka mapapagod. No? Siyempre, pag naglakad ka ng naglakad, nakakapagod yon. No? Kanina po, sabi ko kanina, kung napaaga lang kayo, di sana kahit di na ako mag-preach. No? Praise and worship na lang tayo. Kasi yung nag-share ng devotion kanina, nako, malaman. No?
sayang na-miss ninyo. No? Sa susunod, isasalang natin siya rito. Malaman yung mensahe, no? Nabanggit na naman dun yung napapagod, pero hindi susuko. Yes, napapagod tayo. Pero pag napagod tayo, magpahinga lang at hindi susuko, no? So tingnan natin itong image ng agila na nakabukas ang kanyang mga pakpak at yung mga tao riyan na tumatakbo ngunit hindi napapagod, no? This is an imagery of soaring on wings like eagles, running without growing weary, and walking without fainting. It speaks of endurance na pinuprovide ng Diyos sa atin na mga lingkod niya, sa atin na mga tagasunod niya. Kilala ang agila sa kanyang kakayahan na pumailan lang doon sa ibabaw ng bagyo. Kapag lumipad ang agila, lalo na kapag may bagyo, kaya siya nakakalipad kahit mabagyo at malakas ang hangin, hindi siya lumilipad sa ilalim ng bagyo. Ang ginagawa niya, pumapailan lang siya doon sa mataas na bahagi at nandun siya sa ibabaw ng bagyo. Kasi doon ay kayang-kanyang sagupain yung hangin doon. So, siya lang ang ibon nakakagawa ng ganito, na makalipad ng mataas at pumailan lang doon sa ibabaw ng bagyo. Kaya niyang lumipad ng mataas higit sa ibang ibon at ginagamit niya yung kanyang pakpak para makalipad siya ng mataas kaysa sa bagyo. Kaya nga, madalas nating naririnig pagka ini-encourage ang isang tao, soar on wings like eagles. Perseverance in the Christian life is not about avoiding hardships. Hindi po natin maiiwasan itong mga hardships na ito. Dahil bahagi po ng buhay natin, part ng buhay natin, ang hardship. Sa halip na iwasan o takbuhan natin ito, dapat ito'y ating hinaharap at pinagtatagumpayan sa tulong at biyaya ng Diyos. This resilience is cultivated through faith and a steadfast focus on Christ. Kapag tayo po nakafocus sa Panginoon, kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit anong problema ang dumating sa ating buhay, tiyak, mananatili tayong matatag at nagtatagumpay. Katulad ng agila, we will soar on wings. Hindi tayo manghihina. Yes, nakakapagod, pero hindi tayo aayaw. Dahil alam natin ang Diyos kasama natin at handa siyang tulungan tayo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Tingnan po natin ang mga atleta. Sa kanilang training, halimbawa, itong runner na ito sa marathon, doon po sa kanilang training, tinitiis nila yung mahirap na preparasyon. Hindi nila iniinda yung sakit ng katawan, hindi nila iniinda yung pagod, dahil nakatingin sila, nakafocus nila sa kanilang goal. Ang tinitingnan nila yung kanilang goal na makasali at makatapos sa karera. Hindi lang po sila sasali sa karera, kasama sa goal nila, kasama sa focus nila ay tapusin ang karera. No? Ang ating spiritual journey ay nangangailangan din ng parehong pagtitiyaga at sa pamamagitan ng kalakasang binibigay ng Diyos ay sama-sama nating tapusin ang karera o takbuhin na ibinibigay ng Diyos sa atin. At pagdating sa finish line, katulad ni Paul, sasabihin natin ay ganito, I have fought a good fight. I have finished the race. I have fought the good fight. I have finished the race. Pag namatay ako, gusto ko ganito yung nasa lapid ako, ha? I have fought the good fight. I have finished the race. So, pinagbibiling ko na, baka makakalimutan ko pa, no? So, dapat yun yung nakatatak sa ibabaw ng lapid ako. So, kagaya ng isang marathon runner, along the way, may mga nalalagas.
Hindi lahat na nagsimula sa marathon ay nakakarating sa finish line. So along the way, may umaayaw. Along the way, may napapagod, hindi na tinatapos ang karera. Kaya, encourage natin ang isa't isa. Sabihan mo yung katabi mo, kapatid, huwag kang malalagas. Kita-kits ulit tayo sa susunod na linggo. Hihintayin kita sa susunod na linggo at sa susunod pang linggo at sa darating pang mga linggo hanggang sa bumalik ang Panginoon. Kaya, kapatid, pakiusap, huwag kang malalagas. Stay put ka lang. Kapag humaharap tayo sa mga prolonged difficulties, minsan may mga pangyayari sa ating buhay, may mga nararanasan tayo na mahihirap na sitwasyon, minsan extended version pa, no? Prolonged version, no? Parang ayaw ka nang iwanan, no? Kapag tayo po ay nasa ganitong sitwasyon, dapat po ang focus natin ay doon sa goal. Ano ba yung goal natin? Kagaya ng mga marathon runner, ang goal natin makarating sa finish line. Let us focus on the goal of finishing the race. And as we go along, we will grow closer to Christ and fulfill His purpose for our lives. So encourage po natin yung ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagsasabi sa mga kalakasan ng Diyos na handang ibigay sa atin lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Keep moving forward. Manatili po tayong nagpapatuloy. Keep moving forward, trusting that God is with you every step of the way. Tingnan po natin itong istorya kung papaano na-overcome ng isang anak ng Diyos ang mga hamon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kilala niyo ba yan? Sino nakakilala dyan? Si Magellan? Siya po si Joseph. Hindi si Joseph Taton. Yan po si Joseph the Dreamer. Si Joseph Taton kasi, base sa naririnig natin sa mami niya, ay Joseph the Sleeper. Buti na lang wala si Joseph dito, no? Kasi pag nasandal daw, tulog, no? Ito si Joseph ay tinawag na Joseph the Dreamer, no? Kasi magaling siyang mag-interpret ng dream, no? Si Joseph ang pinakamamahal na anak ni Jacob, no? Siya po ay masasabi nating paborito, no, ng kanyang tatay na si Jacob, no? At dahil dito, dahil paborito siya ng kanyang tatay, yung kanyang mga kapatid ay naiinggit sa kanya, nagseselo sa kanya. At dahil sa pagkainggit na ito, tumindi yung selos at pagkainggit na nararamdaman itong mga kapatid niya sa kanya. Ang ginawa ng mga kapatid niya, nag-usap-usap itong magkakapatid at si Joseph ay ibinenta nila. No? Binenta nila into slavery. So naging alipin si Joseph, nakarating siya ng Egypt, dinala siya doon. So yung nakabili sa kanya, dinala siya sa Egypt. No? Mababasa natin yan sa Genesis chapter 37. Pagdating sa Egypt, si Joseph ay ibinenta kay Potiphar. Si Potiphar ay isang officer ng paraon. Now, sa kabila ng kanyang circumstance sa kanyang buhay, sa kabila ng pangyayari sa kanyang buhay, si Joseph nanatiling faithful sa Diyos. At pinaglingkuran niya si Potiphar
ng buong katapatan at kasipagan. The Lord was with Joseph at dahil dito, siya po ay pinagpala ng Diyos. He was prospered by God and eventually, naging katiwala po siya sa sambahayan ni Potiphar. Ano bang tawag doon? Mayordomo. Pag babae kasi, mayordoma. No? Naging katiwala. Hindi katiwaldas. No? Ginawa siyang katiwala sa bahay ni Potiphar. However, ang malungkot dito, napagbintangan siya. Pinagbintangan siya ng asawa ni Potiphar na pinagtangkaan siyang halayin. No? Kasi gustong-gusto nung asawa ni Potiphar ito si Joseph at madalas tinutokso na si Joseph. No? Sa pagtanggi ni Joseph, naging resulta nito, pinagbintangan siya. No? Nagsisigaw yung asawa ni Potiphar at sinasabi na siya ay pinagtangkaang halayin na hindi naman totoo. No? Mababasa natin sa Genesis chapter 39. As a result, siya po ay nakulong. Pinakulong siya ni Potiphar. Now, kahit siya ay nasa kulungan, yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbago. Hindi siya nag-waver. Hindi siya nag-alinlangan sa Diyos. At dahil dito, patuloy siyang binibless ng Panginoon at nakagiliwan siya. He found favor doon po sa prison warden, yung nagbabantay sa preso, nagustuhan siya. No? At ginawa siyang in charge doon sa preso. So ginawa siyang mayor doon sa kulungan. No? Now, habang siya po'y nakakulong, nakasama niya yung mga tauhan ng paraon, yung cupbearer at yung baker ng paraon, ay nakasama niya sa kulungan. At nanaginip itong dalawang taong na ito at ininterpret ni Joseph. Sa madaling salita, na-restore yung cupbearer sa kanyang dating trabaho. Pero yung baker ay hindi na dahil ipinabitay siya nung paraon. No? Now, nung nakalaya na yung cupbearer, nakabalik siya sa dating trabaho, nakakalimutan niya si Joseph. At nag-stay siya doon sa preso ng more than 2 years pa. No? Now, sa kabila ng mga pagsubok na ito, sa kabila ng mga pangyayari ito sa buhay niya, si Joseph ay nanatiling tapat at nananampalataya sa Panginoon at nagtitiwala sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Eventually, yung paraon nagkaroon ng panaginip na bumabagabag sa kanya at pinatawag niya lahat yung kanyang mga manghuhula, yung mga pantas ng palasyo, pero walang maka-interpret nung kanyang panaginip. Biglang naalala siya ngayon nung cupbearer. Naalala niya si Joseph na magaling mag-interpret ng dream. Kaya sinabi niya doon sa paraon, at itong paraon ay pinatawag si Joseph at pina-interpret yung kanyang dream. At dahil dito, si Joseph, dahil sa wisdom na ibinigay ng Diyos sa kanya, ay na-interpret niya yung dream ng paraon at na-predict niya na sa loob ng susunod na 7 taon ay magkakaroon ng kasaganaan. And then after that 7 years of kasaganaan, ang kasunod nito ay 7 years of taggutom. No? Dahil sa wisdom ng Diyos, nakita ng paraon na itong si Joseph ay matalino at siya ay mayroong wisdom na nagmumula sa Diyos, inappoint siya ng paraon na bilang isang pangalawa sa pinakamataas. No? Second in command siya sa paraon. Kung sa panahon natin ngayon, yung president, ginawa siyang vice president. No? So naging second in command siya sa buong Egypt. At siya po yung naging responsable sa paghahanda sa buong bansa ng Egypt sa darating na 7 taon na taggutom. Mabasa natin yan sa Genesis chapter 41. Now, nung dumating yung taggutom, hindi lang ang Egypt ang apektado. Pati yung kanilang katabing mga rehiyon at mga bansa ay apektado nitong taggutom. Kasama na doon yung Kanaan. Yung Kanaan, nandoon nakatira yung pamilya ni Joseph. Now, yung kanyang mga kapatid, dahil
wala na silang mabila ng pagkain sa Canaan, ay nagpunta ng Egypt. Nabalitaan nila na doon sa Egypt ay mayroong mabibilhan ng pagkain. No? So kaya nagpunta doon yung kanyang mga kapatid at nung una hindi nila nakilala si Joseph. No? Now after a series of tests, si Joseph ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid. At sa halip na siya ay gumanti sa masamang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, ang ginawa po niya ay pinatawad niya yung mga kapatid. Dahil naiintindihan po niya, naunawaan po niya na ginamit ng Diyos itong masamang hangarin ng kanyang mga kapatid upang siya ay magamit ng Diyos upang matulungan na makaligtas ang maraming buhay during the time of taggutom. No? Makikita po natin yan sa Genesis 45. No? So, ito pong istorya ni Joseph, this is a profound testament to the power of faith and perseverance. Despite the overwhelming trials he faced, binenta po siya at naging alipin, napagbintangan siya, nakulong. Sa lahat ng ito, si Joseph nanatiling faithful sa Diyos. Hindi nagbago yung kanyang pagtitiwala sa plano ng Diyos. At dahil dito, God allowed him to rise above his circumstances. And ultimately, siya po ay ginamit ng Diyos para mailigtas ang maraming buhay. Ang buhay ni Joseph ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay palaging gumagawa. Na ang Diyos ay palaging kumikilos even in the darkest times. Kahit na tayo nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, ang Diyos ay gumagawa. He is turning what was meant for harm into something good. Sabi sa kanta ni Don Moen, God will make a way. When there seems to be no way, He will make a way. Kahit gaano man kadilim ang ating sitwasyon, kahit gaano man kabigat ang ating problema, sa tingin natin wala ng pag-asa, sa tingin natin walang solusyon, but still, God is working and He is making a way for us upang malagpasan natin, mapagtagumpayan ang lahat ng ating kinakaharap na mga pagsubok. Tingnan po natin ang isang pattern o sa Tagalog ay magpapalayok. No? Nung high school ako, yung lugar kung saan ako nag-aral ng high school ay tinatawag na barangay magpapalayok. Kasi nung araw, ang mga tao doon, karamihan ng mga tao doon, ang trabaho nila ay gumagawa ng palayok. So parang yung ganyan nakikita nyo sa picture. No? Kaya doon kami bumibili ng palayok na pinaglulutuan namin, yung kalan na dikahoy, no? At yung tubigan, no? Nayari din sa putik. No? So masarap magluto ng pinangat o pinakbit doon sa palayok. No? At yung tubigan namin, kahit walang yelo, malamig yung tubig. So inabutan ko pa yon yung mga gamit namin noong araw. Parang ganyan sa nakikita nyo sa picture. No? So, ang tawag doon sa barangay na yon ay magpapalayok. Kasi maraming mga tao doon, ang trabaho nila, gumawa ng palayok at mga paso. Yan. Yung mga paso, kalan, no? Yan ang trabaho nila. No? So, tingnan po natin yung magpapalayok o yung potter working with clay. Yung pong clay ay hinuhubog niya, pinipress niya, and sometimes nababasag ito. Pero yung potter o yung magpapalayok o gumagawa ng palayok, alam niya exactly kung ano yung kinakailangan para itong putik ay maging isang magandang lalagyan, katulad ng palayok or jar. In the same way,
ang Diyos ginagamit yung mga trials, yung mga challenges, yung mga problems sa ating buhay para tayo'y hubugin. Binibuild niya yung ating character. Binibuild niya yung ating strength. Dinidevelop niya yung ating kalakasan. No? Kaya tayo, katulad ng palayok, hinuhubog tayo ng Diyos. Sabi ko nga, di ba, we are still a work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang ginagawa sa buhay natin at patuloy siyang gumagawa sa buhay natin hanggang sa dumating tayo sa punto na tayo ay maging katulad ni Kristo. Now, let us reflect. Ano ba yung mga kinakaharap natin na mga challenges at papaano tayo itinawid ng Diyos sa mga pagsubok na ito sa ating buhay. Ini-encourage ko po kayo, kung kayo po ay mayroong mga nalagpasan o napagtagumpayan na mga pagsubok at mga hamon sa inyong buhay, i-share po natin sa iba. No? You can share it here or during prayer meeting. No? Ito po ay malaking bagay na marinig ng iba dahil ito po ay nagbibigay din ng kalakasan at encouragement sa mga nakakarinig. Let us recognize that our trials can be a testimony of God's faithfulness and strength. Dahil po sa mga napagtagumpayan natin, nakikita po sa buhay natin yung katapatan at kalakasan ng Diyos na ipinagkakalob niya sa atin. As we close today, tandaan po natin that our strength is renewed when we place our hope in the Lord. Magiging bago o magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan kapag tayo po ay umaasa at nagtitiwala sa Diyos. He empowers us to rise above our difficulties, to run the race set before us with perseverance, and to walk through life with resilience. Let us commit to relying on Christ for our strength, knowing that He will carry us through every storm. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for the promise of renewed strength in you. Help us to trust in your power and to find our endurance in your love. As we face the challenges of life, may we soar like eagles, run without growing weary, and walk without fainting. Strengthen us by your Spirit and guide us in your path. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, this week, take time to reflect on the source of your strength. Ang source ng ating kalakasan, walang iba, kundi ang Panginoon. Let us recommit ourselves to relying on Christ in every situation. And let us share our story of God's sustaining power with someone else and encourage them to find their strength in Him. God bless you all. Good morning. Naway maging handa tayo sa pagkakaloob. Pero dapat handa yung puso natin at tayo nagagalak na ibalik sa Panginoon yung nararapat para sa Kanya. Salamat, Pastor, sa isang napakagandang mensahe na sa bawat pagsubok, dumarating yung time na napapagod tayo, natatakot, pero wag nating kalimutan ng Lord dahil siya lang talaga yung matatakbo natin sa lahat ng oras. And then, kung gusto niyo pang pagpalain pa at mas marami pang blessing na dumating sa buhay niyo, especially sa health, protection, at sa financial, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung pagbabalik sa Panginoon ng ating ikapo. Babasahin ko lang. Second Corinto 9:6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. So ang ibig sabihin lang nito,
the more na mas generous tayo kay Lord, yun din yung babalik sa atin. Pero hindi rin natin maiwasan yung mga pagsubok na dumarating sa punto na walang-wala na tayo. Pero magtiwala lang tayo kay Lord sa mga pagsubok pa na darating pa sa buhay natin. Mapapagod, pwedeng magpahinga, pero hindi susuko. At patuloy na magtiwala lang kay Lord. Kasi bawat isa sa atin lahat may pagsubok. Na dumarating na talaga sa point na minsan ayaw na natin magsimba. Kasi parang wala nang nangyayari. But then, kung lalapit lang tayo kay Lord at sasabihin natin lang sa Kanya yung mga dapat nating sabihin na galing sa puso. Kasi nakikita naman niya yung mga pagsubok sa bawat isa. Especially sa mga kabataan, ang daming nangyayari. Patuloy pa rin tayong lumapit kay Lord kasi hindi natin maiwasan yung mga nakikita natin sa social media. Huwag tayong magpapa-apekto doon. Tumingin pa rin tayo kay Lord. Sa mga magulang, sa mga nagtatrabaho, sa mga walang trabaho, kasama na ako doon. Pero yung blessing lang, Lord, hindi yan mawawala kung patuloy lang tayong lalapit sa Kanya at maging tapat pagdating sa ikapo. Kasi ang Lord tapat din sa atin, kaya dapat maging tapat din tayo sa Kanya. Ihanda lang natin ang ating mga puso sa itong offering na to. Naway magalak ang mga puso natin habang ibinibigay natin kay Lord yung para sa Kanya. Okay? Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa offering. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan niyo sa bawat isa. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-iingat. Saan man kami magpunta. Salamat sa bawat pagising namin, Lord. Nandiyan pa rin kayo para sa amin. Salamat lahat sa mga blessing, Lord, sa mga biyaya, sa mga hindi namin na-expect. Salamat, Panginoon. But then, Lord, marami pang darating na mga pagpusubok sa buhay namin. At patuloy pa rin kaming lalapit sa inyo, Panginoon, at hindi susuko, O God, sa mga darating pang panahon, O Lord. Na patuloy kaming maging handa na harapin ang lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay namin. But then, turuan niyo po kami maging tapat. Tulungan niyo po kami maging mapagbigay sa kahit anumang paraan, Panginoon. Naway itong ikapo na to, Lord, magamit sa inyong tahanan, O Lord. Malait man o malaki. But then, Lord, ang puso pa rin ng inyong mga anak ang inyong tinitignan, O God. Kung gaano man sila katapat sa iyo, Lord. At mas lalo kang tapat sa amin, O God. Especially sa mga blessings, mga biyaya, O God. Hindi niyo kami papabayaan, Panginoon. Patuloy niyo kaming samahan sa buhay, O God. Sa mga pagsubok. At patuloy niyo pong i-provide ang aming mga pangangailangan. Dahil mas mahal ang mga bilihin ngayon, mga gastusin, O Lord. But then, God, sa araw-araw na dumadaan, Lord, nalalagpasan po namin to, Panginoon, sa pamamagitan niyo, God, na patuloy, magpasalamat, at manalangin, O Lord, at humingi ng inyong mga biyaya, Panginoon, na karapat-dapat para sa amin. Lord, thank you po. Maraming salamat po sa mga buhay na ito na nagsimba, Panginoon, sa inyong harapan. Patuloy niyo po silang samahan, proteksyonan,
kahit saan sila magpunta, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ito'y binabalik namin sa inyo ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. Napapagod na po ba kayo? I hope hindi tayo napapagod sa pagpunta rito sa ating bahay-sambahan upang magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, nagpapasalamat din ako sa ating mga kapatiran na hindi napapagod, na ready na tumayo sa harap upang magbigay ng papuri, no? Sa ating call to worship, si Monica Fernandez, at sa scripture reading naman, si LJ Malang. Sa call to offering, ang nag-exhort kanina at nag-challenge sa ating pagbibigay, si Sister Julie Ann Leron. At salamat din sa ating speaker na hindi nagsasawa at hindi napapagod mag-share sa atin ng wisdom or ng Word of God, si Pastor Rafi Malang. Palakpakan naman natin ang ating mga lingkod ng ating Panginoon. Amen. And thank you also sa ating praise and worship team, sa song leader natin, si Ma'am Monica Fernandez, at ang kanyang mga backup na si Vanessa Asas at si Leisure Galito. Guitarist si Jermaine Taton. Sa bass naman si Robic. At keyboardist natin si LJ. Drummer naman si Jasper Taton. At ang nag-devotion kanina na china-challenge din na tumayo at mag-preach, sana ba yun? Si Jenny Rose Vasquez. Napaka blessing kanina ng kanyang message. Okay. At para naman sa ating next Sunday, ang ating mga leaders sa ating scripture reading, si Alexis Vasquez, at sa call to offering naman si Pastor Vlad Venus. Next Sunday po yan. So, okay. Yan. Huwag po natin kalimutan ng ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. po. Dito po tayo magkita-kita sa church, sa pananalangin. Idulog po natin ang ating mga concern sa ating Panginoong Diyos. At tunay po talaga na nakaka-bless, no, na marinig ang mga testimony at mga answered prayers ng ating mga kapatid. And then Youth Connect, boys every Saturday at 5 p.m. Girls naman po every Sunday at 5 p.m. Sa Children's Sunday School naman, ayan, mamaya at 3 p.m. So, salamat sa mga teachers at mga volunteers na mga young people na nag-guide sa ating mga bata. And of course, sa sponsors naman, nagpapasalamat po ako sa mga ginagamit ng Panginoon na share ng kanilang blessing sa ating mga children. So, mamaya ang ating sponsor ay si Monica Fernandez. Ano na pala yun? September na pala. So, September 1, si Monica Fernandez. Ayan. So, ayan po yung ating mga sponsors. Sa 8, si Bonds. Sa 15, si Jen. At sa 22, si Ate Janet. At sa 29 naman, si Ate Leisure. So, announcement natin, magkakaroon po tayo ng Zone 2 Women's Fellowship. Ang team po natin ay The Woman God Uses. Ang speaker natin ay si Pastora Arla Marie Condes Cabrido. Date po natin and time sa September 14. Ito po ay 9 a.m. hanggang matapos, no? Mga 12 siguro ito. So, ang venue natin ay sa ACC Sunrise. Meron tayong registration fee na 50 pesos lang. So, kita-kita po tayo mga kananayan. So, lahat po ng mga kababaihan dyan, encourage ko na umatin tayo. At talaga naman pong mabibless tayo ng sobra-sobrang pagpapalang ating makakamtan mula sa ating Panginoong Diyos. So, and then, month of September, yan, mga magsa-celebrate. So, babatiin ko na lang po muna yung ating for today, for this week na mga birthday celebrant. So, ngayong September 2, si Jan Asas. Happy birthday, Jan. Wala si Jan. September 9, si Lyle.
Lyle, happy birthday. So, yun muna ang aking babatiin para surprise naman po ang iba. So, yun, happy birthday sa lahat at tatawagin ko na po si Pastor Rafi para po sa ating communion. Tayo po ay tumayo at awit po tayo ng isang hymn. A very familiar hymn for communion, yung The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify
So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli po ay makabahagi kami sa gawain ng banal na hapunan, Panginoon. At nawa nga po ay samahan niyo po kami sa gawain na ito at ikaw nga po ang siyang makasalo namin sa banal na hapunan na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today we'll be looking at the very familiar verse na naririnig ito natin palagi tuwing may communion, 1 Corinthians 11:23 to 26. At dito po ay makita po natin ano bang significance ng communion. At sa pag-partake po natin dito, sa pakikibahagi natin dito, ay tandaan po natin that this communion is a sacred remembrance. No? Ginagawa po natin ito every first Sunday. Ito pong communion ay tinatawag ding Lord's Supper, banal na hapunan, or Eucharist. No? At ito po ay isa sa mga ordinances. Dalawa po yung ating ordinances sa church na binigay ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Ito po ay ang communion at yung pangalawa po ay yung baptism. No? So yun po yung dalawang ordinances. No? Ito pong gawain na ito ay napakahalagang maintindihan natin yung significance nito. At kagaya na sinasabi ko kanina, this is a sacred act of worship. At dito nagre-reflect yung ating relasyon sa Panginoon Kristo at yung mga sakripisyo na ginawa niya para sa atin. Sa verses 23 to 24, makita po natin dito kung papaano at sino ang nagpasimula ng gawain na ito. Sabi po doon sa verses 23 to 24, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Dito po ay inaalala ni Paul kung papaano po nagsimula at kung sino ang nagpasimula ng banal na hapunan. Ito po ay directly nagmula sa Panginoong Hesus. At ito po ay naganap, yung unang Lord's Supper ay naganap nung sila po ay kumain ng kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. During that Last Supper ay dito po nagsimula itong gawain na ito at ito po yung nire-recount o nire-recall ni Paul na ang nag-institute po nito, ang nagpasimula ng gawain ito ay ang Panginoong Hesus. Yung pong tinapay ay nagsisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo na it was broken for us. Ang sabi po doon, pagkatapos na ang Panginoon Kristo ay kumuha ng tinapay, pagkatapos ng pasalamat ay kanya itong pinagpirapiraso at isinyer niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples. Ito po ay nagsisignify of the breaking of His body for our sins. Na dahil sa ating mga kasalanan, ang kanyang katawan ay nabayubay doon sa krus. So, tandaan po natin, every time
na tayo po ay magpapartake sa communion, we are called to remember the sacrifice of Christ. Alalahanin po natin yung kanyang pagdurusa, yung kanyang physical pain na tiniis para matubos tayo sa ating mga kasalanan. At mag-reflect po tayo sa significance of this act, kung ano po ba itong gawain na ito. At sa ating paglapit sa table, mamaya ay lumapit po tayo dito. Let us approach the table with reverence and gratitude. May paggalang at pasasalamat. So mga kapatid, especially sa mga kasama nating mga kabataan, don't take this lightly. No? Igalang po natin at pasalamatan ang communion na ito, at sa pamamagitan nito ay alalahanin natin ang mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Again, this is a sacred act. Banal at sagrado ang gawain na ito, kaya naman we must approach this table with reverence. Pangalawa po na sinasabi diyan ay ang dugo ng bagong tipan. Sa verse 25, sabi doon, in the same way, also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Yung cup o yung lalagyan natin na isang maliit na kupita o saro, ito po yung nagre-represent ng bagong tipan o yung bagong covenant na in-establish ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo doon sa krus. Sa Old Testament, ang covenant o agreement o kasunduan ay sineselyuhan nila ng dugo. No? Ito po ay yung pagselyo ng dugo, kagaya ng nakikita natin ngayon, yung mga dokumento, yung mga importanteng dokumento at mga plano, sinisil po yan, sineselyuhan. Kung halimbawa, plano, sineselyuhan ng engineer na nag-design nito, no? Signed and sealed po niya yun. No? Yung mga dokumento naman, kagaya ng kontrata o mga agreement, ay signed and sealed din po yan ng mga nagnonotaryo. No? So, meron pong dry seal silang ginagamit, yun po yung pangselyo. Noong unang panahon, sa panahon ng lumang tipan, ang pangselyo po nila ay dugo. No? Dugo ng hayop. Ito po yung nagsisimbolize na yung agreement between God and the people ay binding. No? So, sa lumang tipan, yung Old Covenant, binding po yun sa pagitan ng tao at ng Diyos, ang mga Israelita particularly, dahil ito pong kanilang covenant ay sinelyuhan ng dugo ng hayop. No? Pagdating sa New Covenant, si Jesus tumigis ang kanyang dugo doon sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at dahil dito na-establish yung New Covenant of Grace, na kung saan ang mga mananampalataya at ang mga mananampalataya ay ma-justify, maihayag na matuwid by faith at makakatanggap ng buhay na walang hanggan. At ang pinangselyo po dito, again, ay dugo. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Meaning, ito pong bagong kasunduan na ito sa pagitan ng tao at ng Diyos ay binding dahil mayroong selyo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. So, tuwing iinom po tayo doon sa saro, tinatandaan po natin, inaalala natin yung sakripisyo ng Panginoong Hesus. Inaalala natin yung dugo niya na dumanak doon sa krus, na naglinis sa atin sa ating mga kasalanan at nagdala sa atin, nagdulot sa atin ng bagong relasyon sa Diyos. This is a moment to reflect on the cost of our salvation and the depth of God's love for us. Napaka mahal nung halaga na ipinantubos ng Panginoon sa atin. Ito po ay ang kanyang sariling buhay. At ganun po kalalim
yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi niya pinagdamot yung kanyang bugtong na anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So sa tuwing tayo po ay magpapartake sa communion, we are proclaiming the Lord's death until He comes. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Every time na tayo po ay kakain ng tinapay at iinom sa saro, every time magpapartake tayo sa communion, pinapahayag po natin, dinedeclare po natin ang kamatayan ng Panginoon Kristo. This is a public declaration. Kung paano po nung tayo ibinautismuhan ay pinahayag natin na tayo tagasunod ni Kristo, every time tayo po ay magpapartake ng communion, publicly, idinedeclare natin yung ating pananampalataya doon sa sacrificial death and resurrection of the Lord Jesus. Communion is not just a remembrance of the past. Hindi lang po yung nakalipas ang inaalala natin, but we are also anticipating. No? We are looking forward of the future. No? Hindi lang tayo lumilingon sa nakalipas, kundi we are also looking at the future. Looking forward at the future. Na kung saan ang Panginoon Kristo ay muling babalik at gagawin niyang bago ang lahat. Kakaroon ng new heaven and new earth. Bago na ang lahat. Sa kanyang muling pagbabalik. So mga kapatid, communion is an act of faith. At ito po yung nagko-connect sa atin sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Ito'y nagpapaalala sa atin ng mga sakripisyo ng Panginoon Kristo. At ito po yung nagsusustain sa atin sa present. Pinalalakas nito yung ating pananampalataya at ang ating mga puso ay pinupuno nito ng pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon. So mga kapatid, as we approach communion, let us approach this table with a heart of expectancy. Not only remembering what Christ has done, but also eagerly awaiting His return. Wag lang po nating alalahanin yung kanyang ginawa para sa atin. Magkaroon din tayo ng pananabik sa paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Pero meron pong warning si Apostle Paul na bago po tayo magpartake, dapat merong self-examination. In verses 27 to 29 ng 1 Corinthians chapter 11, ito po yung kanya sinasabi, "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself." Yung warning po dito ni Paul is a warning against taking communion in an unworthy manner. Yung pakikibahagi sa hindi karapat-dapat na kaparaanan. Ito po yung nangangahulugan. Ano po bang ibig sabihin yung taking communion in an unworthy manner o pagtanggap ng mga elementong ito sa hindi nararapat na kaparaanan? Ito po ay nangangahulugan na lumalapit tayo sa table na ito na mayroong mga unconfessed sin pa sa ating puso. Yun po yung sinasabi ni Paul na unworthy manner. So kaya po dapat, bago tayo kumuha o tumanggap nitong mga elemento, yung tinapay at ng Diyos, tiyakin po natin na wala tayong unconfessed sin sa ating buhay. Isa po rin sa kaparaanan na maaari tayong makibahagi sa banal na hapunan in an unworthy manner ay yung kawalan po ng paggalang sa banal na hapunan or irreverence. No? Kaya nga sabi ko kanina, sa paglapit natin dito, we must approach the table with reverence and
thanksgiving. No? So, dapat po malinis ang ating puso, walang kasalanan na hindi pa na-confess sa Panginoon, at paglapit natin dito ay lalapit tayo ng may paggalang. No? Pangatlo, na maaari tayong makibahagi in an unworthy manner ay sa kaparaan ng hindi natin naiintindihan kung ano ang significance nitong banal na hapunan. Kaya nga po, bago tayo mag-partake, ini-explain ko po kung ano ba ang significance nito para naiintindihan natin at alam natin yung ating ginagawa. Mahirap po yung sabak ka ng sabak na hindi mo naiintindihan. So yun po sinasabi ni Paul na maaaring ang isang mananampalataya ay tumanggap ng communion in an unworthy manner. Number one, kung merong unconfessed sin. Pangalawa ay kung walang paggalang. Pangatlo, kung hindi niya naiintindihan yung kanyang ginagawa. So kaya sabi ni Paul, dapat magkaroon ng self-examination before participating in communion. Kasama po rito yung pag-reflect sa ating relationship sa Panginoon Kristo. No? Mag-reflect po tayo, ako ba'y talagang anak na ng Diyos? Ako ba'y talagang may relasyon na sa Diyos? Ako ba'y talagang tumanggap na sa Panginoon Kristo? Mag-reflect po tayo doon. Kung sa puso mo ay natitiyak mo na, yes, nasa akin na si Kristo, nasa buhay ko na si Kristo, tinanggap ko na siya bilang aking Panginoon tagapagligtas, then you are free to receive the communion. Pangalawa, na dapat nating examine, buksan natin ang ating puso sa Banal na Espiritu, kung meron siyang i-reveal sa atin na kasalanan, i-confess natin. Huwag nating itago. Or, kung may mga unresolved issues na kailangang i-address, baka mamaya yung katabi mo, hindi pala kayo nagkikibuan, magkaaway pala kayo, i-resolve nyo muna. Magbati muna kayo bago kayo kumuha nung tinapay at nung juice at makibahagi sa communion. No? Sabi nga sa Matthew, kung mag-aalay ka sa Panginoon at naalala mo, meron ka palang kaalitan, makipag-ayos ka muna, saka ka bumalik at mag-alay sa Panginoon. No? Kasi hindi rin i-honor ng Panginoon yung ating alay kung meron tayong mga unresolved issues. In the same way, bago tayo mag-partake sa communion, tiyakin natin na wala na tayong mga unresolved issues. Kung may mga issues tayo, ayusin muna natin. Kung hindi mo maayos ngayon, huwag ka muna mag-communion. Pero kung naayos mo ngayon, yes, you are welcome. You are free to take the communion. So, mga kapatid, again, sa paglapit po natin sa table na ito, let us approach this table with a clean heart. Tiyakin po natin, wala tayong unconfessed sin, at tiyakin po natin na sa pag-partake po natin dito, we are doing this, we are participating in a true act of worship and devotion. So, pinakita po sa atin ni Paul yung significance ng communion. This is a sacred act of remembrance. And then, proclamation of Christ's death. Pinapahayag po natin yung kamatayan at muling pagbabalik ng Panginoon, at nagre-reflect po tayo sa kanyang nalalapit na pagbalik. So mga kapatid, let us partake the communion with a renewed understanding and reverence, remembering Christ's sacrifice and looking forward to His return. Tayo po ay magkaroon ng sandaling katahimikan, at kung meron po tayong kinakailangang i-confess sa Panginoon, sa pagkakataon pong ito ay lumapit tayo sa Panginoon at hayaan natin na suriin niya, saliksikin niya ang ating mga puso, at kung meron po siyang i-reveal sa atin na kasalanan na kinakailangan natin i-confess po natin sa Panginoon. Sige po, bibigyan po natin niya yung pagkakataon na kung kinakailangan mag-confess ay mag-confess muna tayo bago tayo dumako sa paikibahagi sa communion.
Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pangako sa inyong salita nung kami po ay magpapahayag ng aming makasalanan. Kami po ay inyong lilinisin sa lahat ng aming karumihan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa sa isip, sa salita. At sa umagang ito, Panginoon, nais po namin na makibahagi sa inyong banal hapunan ng may malinis na puso at karapat-dapat sa gawain na ito, Panginoon. Tinataas nga po namin sa inyo ang mga elementong ito, ang tinapay at ang juice. I-bless niyo po ang mga elementong ito sa communion na ito, Panginoon. At nawa po ay ang bawat isa sa amin ay mas lumalim pa yung aming pananampalataya habang kami po ay nagpa-participate dito po sa sagradong ordinance na ito na ipinagkaloob nyo sa mga tagasunod po ninyo. Pagpalain nyo po ang mga elementong ito at pagpalain nyo po ang lahat ng tatanggap nito. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na tayong tumayo at kumuha ng tinapay at ng juice. Mamaya po sabay-sabay nating kakainin at iinumin. You searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I found my name, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Tayo po'y tumayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahig ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ang bawat isa ay dinala niyo po sa lugar na ito upang kami po ay muling makapagsama-sama, makapagpalakasan at makapagkumustahan at higit sa lahat kami po ay sama-samang makapagpuri at makapanambahan sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kalakasang espiritual na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sa kagalingang pisikal na dinudulot nyo
sa buhay ng bawat isa. Inaalala po namin si Marco, Panginoon, na ngayon ay may sakit, nilalagnat, at nawa ay hipuin niyo po ang kanyang katawan at pagalingin niyo po siya, Panginoon. Gamitin niyo po yung mga gamot na tinitake niya upang siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, patuloy ka naming pinagtitiwalaan sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Ano man po ang katayuan o sitwasyon ng bawat isa na narito ngayong Panginoon, nawa sa aming paglabas sa lugar na ito ay daladala namin ang kalakasan at kapayapaang nagmumula sa inyo. Adalangin po namin, Panginoon, na lahat po ng aming gagawin sa buong sanlinggo ito ay papagtagumpayin niyo po, Panginoon. At gayon din po ang inyong pag-iingat sa bawat isa ay maranasan namin sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming may encounter ng mga pagsubok, mga problema o anumang sitwasyon sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kami po ay mag-react ng tama, mag-respond ng tama at naayon sa inyong kalooban. At dalayan ko na papagtagumpayin niyo po kami sa lahat ng tukso na aming may encounter. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming pinupuri at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Naway lubusan kayong pabanilyan ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. 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 God bless you all.